ko. Ako ay nagkaliwan sa mga Bautista. At ako naman ang inyong mga kasyahan sa lahat ng oras. Ian de la Cruz. At ito ang DWDZ 174, Radyo ng Bayan. Para sa mga kabalita, isang daan na nagtatlo sa halos kabuuan ng Open pinangyayari ang mga Militar Dynasty. Sara Duterte umakila ng pagkakasa sa pagsalubong ng Chinese New Year. Bilang mga nagbibigima ng Leyes sa Negros Occidental, patuloy na tumataas. Ayon sa Philippine Center of Investigative Journalism, karamihan sa mga lungsod ng Pilipinas ay pinamumunuan ng mga political dynasty. Sa halalan ngayong Mayo 2025, yan ang muna alkalde mula sa mga political dynasty ang nagtanak ng magtagumpay uli at nanalo uli. Isang halimbawa ng political dynasty ng pamilya Duterte sa Davao City na matagal ng hawak ang pwesto ng alkalde. Ngayong taon, gusto muli maging alkalde ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kasama ang anak niya si Sebastian Duterte pinangyarinig. Sa Makati City, 3 dekada ng hawak ng pamilya Dita ang pwesto ng alkalde dahil dito nakapasok sa pambagsang posisyon si dating Vice Presidente Rodong Manila at ang anak niya si Senador Marcelina. Nagbahagi ng mensahe ang dating Vice Presidente ng dating Direct Secretary na si Sara Duterte para sa Presidente Charles Lee. Bigyan dinimdi ng Vice Presidente ang pangalahan ng community bands na tumutibok sa mga Pilipino na pagyamanin ng diwa pakikisay ng pamamahan. Sinimulan din ng Chinese New Year na gawing isang kaunang pampublikong holiday sa Pilipinas noong 2012 ng mga Pilipino. Ilinalawang provincial head officer Berlinohan ang pagtaas bilang isang dahilan ng pag-aalala na binibigyan din ang padyak na pangangailangan ng pagsisikap sa pagpili. Ayon pa dito na sinusuri ng provincial head officer ang pangyayari sa paligid ng 2 pagkamatay dahil sa dengue. Sa pagitan ng ika-1 at ika-18 ng Enero, ang mga namatay ay na 18 at 22 taon ilang. Bukod sa 2 nasawi, sinabi ni Pinohan mga nilalawigan ay nagtala ng kabuwang 205 kaso ng dengue mula sa ika-1 at ika-18 ng Enero. Isang pagtaas na humigit 296.3% kumpara sa panahon na Sa balitang sports naman, Civil Star Anthony Tino nakalimutan sa roster ng tennis na nanatiling natatag sa kanyang ika-30 kaarawan. Radyo ng Bayan, Rika Abulio para sa detalye. Ibinahagi na Choco na si Tolentino na nagkamali ang kanyang diagnosis na nagresulta sa ruptured appendix niya. Ngunit sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya habang ipinagdiriwang ang kanyang kapatid ay ika-30 kaarawan. Pinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan noong Martes 28 ng Enero. Bago sumailalim sa operasyon, pinahati ng sikat ng volleyball player ang kanyang pinagdaanan. Nananatiling matatag habang nagmamalagay ang volleyball player mula sa pinagdiriwang ng sa kabila ng iba't ibang pagsubok at paghihirap ng buhay. Akto at si Gloria Romero umano na sa siyang posisyon sa kabilang. Para sa pagdilang sikahan sa showbiz, and dahil sa bandera, ichika mo. Nagdilim ang bahagya ang industriya ng entertainment sa Pilipinas noong Biyernes ika-25 ng Enero. Kasunod ng pagkamatay ni Gloria Romero, pinanganak ng Gloria ang Gloria Gagala. Ang karera ni Romero ay tumagal ng higit sa 6 na dekada at hinubog ang sinan at telebasyon ng Pilipinas sa isang paraan na natiling walang kapantay sa ngayon. Ibinalita ang pagkamatay ni Romero sa isang post sa social media na ang teleservice war na si David Romero at alauna na ang nakapirma ng anak ni Gloria Romero na si Marites Cacheres. Kahit anong itinaan
artista. Aking ikinanulugod sa ating mga tunay na makikinig. Ako ang bilang inyong maaasahan sa lahat ng oras, Rian de la Cruz.